Hi, hello guys. Kamusta na ulit kayong lahat diyan? Welcome po ulit sa ating YouTube channel, no. So guys, today meron tayong tutorial na gagawin, no. At kayang-kaya nyo rin pong gawin to. Ito guys, oh. Yes, antena po ito. Ito ang tawag dito is flower pot antenna. So it is a dual band antenna at guys, hindi ko original design to, no. Bali, napanood lang natin sa YouTube and then sinubukan nating gawin or gayahin at maganda naging result, no. So, i-share ko po sa inyo kung paano gawin to. Napakadali lang, no. At sa YouTube sinasabing high gain antenna to, no. Sa 2 meter band 3 dB siya, no. So, okay na siya. Mataas na yun, 3 dB. And then sa UHF, ano siya, 6 dB, ano. Yun ang sabi sa YouTube. So, tapusin nyo lang po yung video at sigurado akong matututunan yung gawin to. Sa mga walang masyadong space sa lugar nyo, no, limited space sa pagtatayo ng antena, guys, gawin nyo ho to. Or kung nahirapan kayo, message sila si Captain Alas. So, pwede yung dalhin to sa, kahit sa loob ng mobile pwedeng dalhin. O kaya kahit sa kwarto, no? Sa halip na, halimbawa, wala kang aerial, no? Sa halip na rubber duck, so, gumawa ka ng ganito, guys, no? And then coax, isandal mo lang sa kwarto mo. So, atalo na. So, bago po natin simulan yung tutorial natin, maraming salamat muna sa ating mga subscriber na walang sawang nanonood ng ating video, no? Sa mga hindi pa po na-subscribe, kindly subscribe my YouTube channel, Captain Alas YouTube channel, no? So guys, wag na natin patagalin na let's go. So guys, umpisa na natin ating tutorial. Ano ba ang mga kailangan mong gamit dito, no? So need mo ng PVC, no? PVC pipe. Any kind of PVC, pero mas maganda kung may makukunan kayo ng PPR tube, no? Tapos may cup kasi dito to. May nabibiling kulay itim. So PVC tube, kailangan nyo rin ng coax. Coax lang to, guys. Ang antenna to ay yari sa coax, no? And then kailangan mo rin ng SO239, no? Sa iba hindi sila naglalagay nito. Bali, nakalabas lang dito. Pero astig ang dating pag ganito, guys. Parang original antenna. So, ano pang kailangan nyo? Of course, kailangan nyo, guys, ng aluminum foil. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Aluminum foil, So, pag tinester nyo kasi ang aluminum, may continuity. So, kailangan nyo aluminum foil. Pero itong ginamit ko meron kasi akong tape dito. Ipapaliwanag natin kung saan kailangan to. Ito guys, kita nyo to. Yan, aluminum foil yan. So, pag meron ito, sabi sa YouTube, nagiging dual band siya. Ayun, yun yung sekreto doon. Okay, ano pa ba? Of course, kailangan mo ng SWR power meter, no? And then, dalawa kasi ginamit ko, guys. Itong Nano BNA, saka itong aking SX200. Ito. Diamond SWR SX200. So, purely VHF lang to, guys, no? So, itong design natin na to, ginawa pala, is a dual band. So, gusto ko kasing gamitin ng analog, no? Etong SX200 sa mga paggawa ng antena. Parang mas accurate siya, no? Pero since wala itong UHF, gagamitan natin ng pangmalakasan nating antenna analyzer. Nano BNA. Walang kawala rito yan. So, later on, papakita ko sa inyo. So, umpisa na natin paano gawin ng flower pot antenna. So, let's go.
So guys, gumawa tayo ng drawing, no, ng ating project na antena. So ito po yung ating drawing. Ito yung PVC, no. And then meron siyang coil. Ayan. Yan yung pinaka-transformer niya. And then may mga kaukulang size po yan, no. So guys, ito ang pangalan ng ating project, no. Flower pot antenna for 2 meters and 70 centimeter, no, which is UHF. So sabi sa 2 meter daw is 3 dB gain, no. So not bad. And then sa UHF maganda 6 dB, no. So guys, ito ang computation sa ating upper whip, no, which is A, no. Yan yung pang itaas sa bahagi ng antena, no. So 6624 divide frequency. So yan po yung formula para makuha yung whip length, no. And then yung lower part, which is yun yung feed line, no. Lower whip or feed line, 6480 divide frequency. So paano ba kukumputin yun, guys, no? So yung kanyang upper whip, ito yon sa drawing, ito yung itaas, no. And then ito yung ibaba yung feed line, no. Guys, coax lang to, pure coax. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin, no. So computin natin yung itaas yung whip, no. So ganito lang po yun, 6624 divide 144. So ang frequency yung nilagay ko is amateur, no, 144 megahertz. So equals 46 centimeter. So centimeter po yan, no. So ito yan, guys, oh. Okay. Simula rito hanggang doon sa dulo 46 cm, and then 45 cm naman simula dito sa end ng kanyang coil hanggang doon sa yon may marking. So ang computation po, no, 6480 divide 144 equals 45 cm. Kaya nakuha yung 46 and 45. So balik tayo sa drawing. Ito yung drawing niya, oh. So kung makikita nyo, simula rito sa end ng PVC, susukat ka ng 9 cm, no? 9 cm. So papakita natin. Ayan, guys, 45 cm. Yun sa last na butas, which is yun yung end ng kanyang coil. So mamarkahan natin, ayun yung marking. Kita nyo? So makikita nyo yan, 45 cm. And then doon sa dulo ng minarkingan nyo, dito susukat ka naman ng 46 cm. So eto yan, sa dulo ng coax hanggang kita nyo yung guhit na yan. Saan na ba yan? Oops, sorry, nahulog. Mahirap ang walang assistant, no. Solo fly tayo, eh. So ito yan, guys. Yung marking na yan, 46 yan, 46 cm. So nakuha nyo, ang kailangan nyo is 45 cm and 46. Ito yung sukat, no. So 9 cm, ayan, sa end ng PVC. Ayun, sabi doon sa drawing, no. Tapos 4.5 cm naman, 9 cm to, di ba? And then may butas kasi ito yung paglalagyan mo ng coil. So susukat ka ng 4.5 cm, then lalagyan mo ng dalawang butas. Okay, nakuha. Alright. So ito yung PVC natin, no. May marking na yan. So dito sa drawing, from end ng kanyang coil
susukat ka naman ng 45 cm, no? A few moments later. So guys, ito yung SO239 natin, no? So, ihinang natin tong dulo ng coax dito sa pinaka-positive ng SO239, no? So guys, nahihinang ko na itong pinaka-positive ng coax dito sa SO239, no? Then, ito yung braided niya negative. I-fitting ko dito ito mamaya. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, pero yung parang ano siya, buwang, yan. So, ipapasok ko dito sa PVC. Papakita ko sa inyo mamaya. Yung dulo ng coax, nalatan ko, no? Parang may pasok ko dito sa PVC. So guys, ang distance pala nito, siguro dito sa unang butas pa dito, 9 cm, no? So, ayan. Kita nyo pumasok na, no? Kasi pag di nyo nalatan yung dulo ng coax, mahirapan yung pasok. So, once na naipasok nyo na, ikirahin nyo siya. Yan. Okay. So, ikirahin natin. Ayan guys, oh. Dito to. So, ipitin natin dito to. Sana may pasok natin ang ayos, no? So guys, since may marking na tayo, no? Again, ito ang layo nito sa unang butas, no? 9.5 9 cm, no? 9 cm to, no? Tapos gagawa ka ng coil. So ang distance ito is 4.5 cm. Ayan. So guys, ang coil pala na gagawin natin is 9 torn, no? So 9 torn, no? Pakita natin paano natin gagawin. So ito considered 1 na to, no? 1 2 3 4. Sana magkasya. 5 6 7 8. So 9, no? So 9 na, no? And then ipapasok natin to. So bago ko ipasok pala guys, no? May ipapakita ako sa inyo kung paano ginawa ko sa coax. So at least meron na kayong idea. So kailangan mong gumawa ng transformer, no? Transformer tawag dito. Transformer matching. So 9 turn, no? So bago ko ituloy, papakita ko kung anong gagawin nyo, no? So assuming may 9 turn ka na, no? Doon sa dulo ng huli mong ikot, may measure ka ng 45 cm. So ito yon. Ito yung marking ko. 45 cm yan. So, and then babalatan mo yun guys, no? Tatanggalin mo yung negative ng coax, no? So ganyan namang mangyayari, oh. Yan, no? So dito sa baba, coax siya, kasama yung kanyang braided na negative, no? And then 46 cm sa ibabaw,
Ito yung whip niya. Ayan yan lang matitira. So guys, tips ko sa inyo, no, pasobrahan nyo ng konti yung ano nyo, yung whip, para kung magtotono kayo, bawasan nyo ng pakonti-konti. So pasobrahan nyo, kasi 46 ang sukat nito, pwede mong pasobrahan ng konti. Yun ang technique to, no. So ituloy na natin. So guys, ituloy na natin yung yung kanyang coil, no. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Papasok natin yung dulo doon sa butas na ginawa natin, no. Okay. So okay. So ito na yung kanyang transformer, no. Transformer matching, no. So guys, 9 torn yan. So ang bilang niyan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayun, 9. So para magkadugtong yon yung dalawang yon. Tapos kailangan magkatapat yan, guys, no. Hindi pwedeng dito ka bubuta sa other side, no. Kasi ito yung kanyang pinaka feed line, no, yung ibaba, and then yung whip yung nasa sa itaas, no. So kailangan magkatapat daw siya para pag nag-transmit ka, mag-radiate. Yung radiation, no. So swabe yung pasok, no. Ayan. So, eto guys, yun yung sinasabi ko sa inyong pasobrahan nyo ng konti, no? Wala namang problema. Kasi, pwede rin naman magdugtong, pero mas maganda kung sobra siya, no? And then, pwede nyo namang, kasi sa tutorial sa YouTube, tinatalian nila to. So sa akin, ipo-fold ko lang siya ng konti ganyan, no. And then tatakpan natin. Pwede nyo rin lagyan ng any kind of adhesive, no. Mighty band o ganon. So para may cover siya, no. Ayan, meron ka ng antena, no. So ano nga pala to, no? Bakit meron ditong parang aluminum? Yun. So, kailangan nyo lang is maghanap kayo ng aluminum foil. Sa akin kasi, ito yung ginamit ko. Ito yung ginagamit ata sa kaldero ba, no? Pwede. Kasi ano to, aluminum eh. So, and then kailangang aluminum siya, no? So, tumutunog, no? Kasi ang aluminum foil, guys, tinig nyo? So, tumutunog, ibig sabihin, aluminum siya, no? So, paano gagawin to, no? Eto guys, so doon sa marking nyo, no? Dito ka nagbalat ng coax, eh, no? Ayan. So, susukat ka dyan, yan yung gitna mo. Ang total length nito is 9.5 inches. So balutin nyo lang yung aluminum foil dyan. Kung ano mang anything na aluminum meron kayo, no? Ayan. Dahil ito raw yung
dahilan kaya nagiging dual band, ibig sabihin meron ding ano to, meron ding connection sa antena, no? Malalaman natin pag tinesting natin sa UHF antenna, no? Sa antenna analyzer. Okay guys, no? So gwapo siya, no? Ayan, no? Cute, no? And then hindi na kailangan ng radial dito. No need mo na maglagay ng radial. So pwede mo siyang lagyan ng rubber tape or electrical tape, no? Ayan guys, no? So swak na swak to sa mga sa mga wala masyadong space sa bahay, no? Pwede nyong gamitin sa camping, no? Okay. Of course, kailangan testingin to, no? So wag na nating patagalin. Let's go. So guys, testingin natin ang SWR nito, no? So eto, halos kapantay ko lang to, no? Yan, no? So nasa loob na siya ng PVC, ano? So testingin natin yung SWR, of course. Testingin din natin kumontak ng station, no? Para ma-testing natin. So let's go. Guys, ito yung ating flower pot antenna. Ayan, no? Nasa may gate ko lang. Ayun, oh, okay. And then mapapansin nyo sa gitna, ayan, yan yung kanyang aluminum foil, no? Yan ang design niya, para mag dual band daw siya. Sinunod lang natin, guys. So ayan ang kanyang coil. And then RG58 yung ating ginamit. Ayan. Eto. So mas type kong gamitin, guys, yung manual, no? So sa VHF tetestingin natin sa SX200. And sa UHF, VHF lang kasi itong SX200. Wala sang UHF. So sa UHF, gagamitan natin ng nano BNA, no? Para ipakita ko sa inyo yung tono niya sa UHF. So guys, tetestingin natin sa SWR, no? So gagamitan natin ng ito SX200. Gusto ko kasi yung manual, no? And then sa UHF, ito gagamitin ko tong nano BNA kasi walang pang UHF tong SX200. So yung antenna design na ginawa ko, guys, actually from 144 to 146, no? Titingnan natin kung nag wideband. So mag-start ako sa 145, no? Center frequency. So kita ba 145? Ayan. So kung kita naman 145, no? Dito punta tayo sa SWR. So lagay ko muna sa calibration. Ayan. I-press ko to. So nasa dulo siya, no? Habang pinipress natin. And then SWR, press. So plot 1, guys, no? Plot 1 sa bagyan ng gumagalaw sa 145. So ilagay natin sa 144 MHz. Okay, dito kung naman sa SWR. So calibration SWR. So ganun pa rin, no? Plot 1. So 146. So nasa 146 to, guys, no? Calibration. So halos di nagalaw yung ano, no? So plot 1, 144 to 146. Lagay natin sa 148. Medyo taasan natin. Ayan, medyo tumaas na siguro to ng konti. Okay, calibration SWR. So sa 148
guys. So 1.1 na siya. So still good pa rin, no? Gawin natin sa 900. 149, no? Okay, 149 is WR. So 1.2. So nag-wide band na siya, guys, no? So ibaba natin sa 14 flat. 140 flat, no? So calibration WR. So 1.4, tolerable pa rin, no? Try na nga natin sa 137. So mababa na to, no? Yan, 137. Tingnan natin kung pwede pa rin gamitin. So 1.5, pwede pa rin. So sa taas ay hindi pala pwede sa ano to. Sa 17, sa 15 lagay natin. So 150 flat. Okay, calibration. Ayan, no, 1.1. So pwede siya, no? Taasan pa natin, lagay natin sa 155. 155. Calibration. Bahagyan ng nagalaw. So nag-wide band yung design natin ng ating flower pot antenna, no? So sa 16 hindi ko na siya matetesting kasi itong Alpha Tango ko mag-e-error na ron, no? Pero ibig sabihin 13 137 to 150, so pwede siya. So guys, tapos na tayo magtono sa VHF, no? Ayan pa rin ang ating flower pot antenna. So ayan, yan ang coax nya. So papunta sa table natin. Ngayon sa ano naman tayo, nano BNA, no? Kasi yung SX200 ko pang VHF lang yan. So guys, ang nilagay kong frequency rito, mapapansin nyo sa baba, 420 to 450. So ang ganda ng SWR nya, guys, oh. So eto, mapapansin nyo to. Ayun yung tumatakbo-takbong yun, no? So sa anong frequency to? 1.1, no? So 50 ohms. So ang ganda. Yan. 1.3 ang pinakamataas, oh, sa UHF. And then dito, oh, almost 1.1. So 1.3 ang pinakamataas, guys, no? Ayan, 1.4. Tapos 1.1. So maganda ang ano niya, frequency niya. Maganda ang kanyang SWR sa UHF, guys, no? Okay. Using nano BNA, no? Ayan. So 1.1 sa UHF, kita nyo naman, no? Ganong kalupit ang ating flower pot antenna, yun, no? Okay. So ayos. Ngayon testingin naman nating i-contact, no? Maghanap tayo ng stations. Let's go. So guys, testingin natin i-contact sa frequency ni Tito BDO. Palagi may tao dyan, eh. So calibration.
WR Lot 1. So, any station. Tito Video, andito ka. Alas calling Tito Video. Tito Video, si Alas to. Magandang happy Sino to? Si Captain Alas. Dito lang. Tito Video, may tinetesting lang akong antena. Halos sa kapantay ko lang, no? Kamusta ang pasok dyan, Tito Video? Over. Maulan dito, Alas. Maulan. Normal siguro dahil andito lang sa may gate, no? Medyo babaguhin ko ng pwesto, Tito Video, Dali lang. So guys, tinaas natin ng konti yung ating antena yon. Kasi kanina dito lang eh. Kapantay lang natin. So tinaas natin ng konti, ayun no. 10 feet na tubo, so 10 feet from the ground. Sumuntak no. Kung malinaw na no. Break Alas. Tito Video, Alas. Breaker Alas. Tito Video, andito ka pa. Alas calling. Dito, Alas. Tito Video, ngayon na medyo nawala yung ulan. Ganun pa rin dito, Alas. Wala dead spot ako dyan sa location mo kasi kuha itong famous eh. Yan, naka-rectang sa akin eh. Nakabalagbag dyan sa papunta sa'yo itong famous na mataas na building. Okay lang. At ako dyan. May ginagawa lang akong antena. So, malinaw ka naman dito. Kuha ng itong aking bugoy dati eh. Talaga nakatumbok dyan sa famous na building eh. Kumbaga, ano siya, dead spot ka na. Talaga yung building famous na nakatano sa akin. Nakabalagbag dyan papunta sa'yo. Sige, salamat Tito Video at 73. Salamat sa contact. Sige, dito last. Ganda nga po dyan, 73. Ayun guys, medyo malayo yung si Tito Video, no? So nasa Calamba siya, andito ako sa Cabuyao, Laguna. Pero not bad kasi napakababa ng antena natin, 10 feet. So hindi na masama, no? So guys, tapos na ang testing natin ng ating antenna project, no? Flower pot yun, antena, no? So guys, try nyo rin na gumawa ng ganito, no? So simple lang siya. At nang gawin hindi mahirap, no? Sa mga walang masyadong space na maglagay ng antena, pwede to kahit sa loob ng kwarto, guys. Pwede rin sa sasakyan nga, no? Okay, at hanggang sa muli po ating vlog. This is Captain Alas or DB1 X-Ray Romeo Yankee. Have a nice day, 73.